Able, kaya ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Wait lang. Buksan natin sa Hebreo chapter 7, verse 25. Amen? Hebreo chapter 7, verse 25. Amen? Say amen kung nahanap natin mga kapatid, ano? Hallelujah. Hebreo chapter 7, verse Isa-isa. yes. Chapter 7, verse 25. Sabi dito mga kapatid, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Amen? In English, Hebreo chapter 7, verse 25, and so, He is able, now and always, to save those who come to God through Him, because He lives forever to plead with God for them. Amen? Yan ang ating mabuting balita ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Ngayon, pag-uusapan natin mga kapatid, napaka-importanteng tema sa huling linggo ngayong taon. Amen? Wait lang ha. God is able. Yan. Sige ba? God is able. Pakibasa? God is able. Sa Tagalog, kaya ng Diyos. Amen? Mukhang alam niyo na kung anong kakayahan ng Diyos. Ano ang kakayahan ng Diyos? God is Almighty. Makapangyarihan. Amen? He can do everything. Okay, next, Sister Wife. Welcome muna sa ating humble ministry. Amen? Pentecostal Church. Lahat dito ay regular servants na ni Lord, no? Regular attendees. Amen. Brother Nelson, welcome again. Amen. We miss you. Purihin ang Panginoong Jesus sapagkat nandito ang aking kapatid, Mr. Brother Nelson. We are so glad you are here. Whether it is your first visit or you've been our family for years. Know that you are belong here. Amen. Ikaw ay nabibilang dito. Amen. Next. Today's sermon, kaya ng Diyos. Amen? Okay, next, Sister Wife. Pag-uusapan natin ngayon ang kwento ni Ruth. Kilala niyo ba si Ruth sa Bible, mga kapatid? Amen. Si Ruth, siya'y taga-Moab. Pakisabi, Moab. Moab. Si Ruth, hindi siya nabibilang sa mga taong pinili ng Diyos. Ang mga taong pinili ng Diyos, mga taga-Jerusalem. Amen? May mag-asawang Elimelech at Naomi na taga Bethlehem at Judah ay pansamantalang munang nanirahan sa Moab. Ano? So from Judah to Moab, ano? Labas ng Jerusalem, ano? Kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Quelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Pakisabi? Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech, ang asawa ni Naomi. At naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa niyang anak ay nakapag-asawa naman ng taga Moab, sina Oprah at si Ruth. Amen? So si Naomi na taga Israel, taga Judah, nakapag-asawa siya, kaso namatay. Ano? Naging byuda. Pero yung dalawang anak ni Naomi na kapag-asawa ng taga Moab, yun ay si Oprah at si Ruth. Ngunit,
pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin naman sina Malon at Quelyon. Kaya sina Naomi ay naulila sa asawa mga anak. Ano? So si Naomi, compare natin na parang Sister Marite. Sister Marite. Ikaw na taga, kumbaga siya si Naomi, ano? So meron siyang anak. Compare natin si Ruth at si Sister Mika. Si Sister Mika, sino ba to? Si Oprah. Ano? Si Oprah, mga kapatid, kinikwento ko pala. Chapter 1. Good. Amen? So, mga kapatid, sa paglalakbay nila pabalik sa Jerusalem, sa Judah, nabalitaan kasi nila, yung lugar na yun ay biniyayaan ng maraming ani. Ano? Madaming ani, sobrang daming ani daw doon. So nagbalik sila Naomi from Moab, papunta ng Judah. Si Naomi, pinapauwi niya na si Oprah at si Ruth. Uwi na kayo. Balik na kayo sa mga pamilya niyo, mga magulang ninyo. Balik na kayo doon. Kasi matanda na ako, malabo na ako'y makapangasawa pa. At kung hihintayin niyo pa yung anak ko, let's say for example, magka-anak ako. Ang tagal niyo pang hihintayin yun bago niyo asawahin. Di ba? Ganun. So pinapauwi niya na, malabo mangyari, Si Oprah umuwi. Si Ruth nanatili. Amen? Kaya siya tinawag na faithfulness and loyalty. Because Ruth's famous pledge to Naomi, where you go, I will go. Sabi ni Naomi, saan ka pumunta, doon ako. Basahin natin yan sa next na slides, sister. Amen? In Ruth chapter 1, verse 16, sinabi niya dito sa Ingles, ay sa Tagalog, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin na iwan ko kayo. Sinabi niya kay Naomi, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, at ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Amen? Kasi sa Jerusalem, ang sinasamba ni Abraham at ni Moises. Sa Moab, iba ang Diyos-Diyosan nila. Iba yung nila iba yung, kumbaga wala silang kinikilalang Diyos. May mga tao na walang kinikilalang Diyos doon. So si Naomi, isang foreigner. Mga kapatid, foreigner. Pakisabi? Foreigner. Kumbaga, hindi siya taga-Israel. Kaya nga, nasabi na faithful woman at loyal si Ruth kasi talagang pinakitaan niya ng kabutihan si Naomi. Ano maiinita ni Ruth kay Naomi na patay na yung asawa niya, hindi na pwedeng manganak ng lalaki si Naomi, mga kapatid. So si Ruth nanatili. Amen? In the Bible, si Ruth ay isang pinakitaan ng Diyos ng providence and redemption. Amen? Alalahanin ninyo, sa Old Testament,